Kung matatandaan nyo, noong December, nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, binago natin yung rules. And the rules, as amended, would apply likewise to persons cited in contempt. So yung sa atin, sa pagbabago ng rules, binigyan po natin ng diin yung karapatang pantao noong mga humaharap sa mga committee. So sa atin pong nilagay ay dapat kilalanin din yung kanilang karapatan as an individual, as a Filipino citizen. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Nery case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin ng bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko nun. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Sa Senate rules, Hawak ko. i-recognize o pwede po bang i-recognize, for example, ang counsel of the target resource person, halimbawa yung kay Kibuloy, can he insist na to the committee to recognize his counsel given his supposed threat? Hindi po ako yung abogado dito ni Pastor, pero kung siguro kung gustong gamitin ng abogado niya nung binago po natin yung section 16 and 18, pwede niyang sabihin na bigyan din sila ng karapatan na mag-file ng memorandum, etc., etc., kagaya po nung ginawa natin doon sa mga nagdaang pagdinig natin. So babalik po yan sa paggalang sa karapatan kung kahit sino man na nandun, kahit hindi si Pastor, huwag bastusin yung mga nandito sa humaharap sa komite ng Senado. Pero sir, if the Senate heads to what Pastor Kibuloy wants, na non-appearance, would this not set a bad precedent to other personalities who would be invited by the Senate? Hindi ko alam po yung dahilan niya eh. Hindi naman ako yung... So this should be case-to-case basis? Correct. So, ulitin ko, may karapatan ang Senado na hilingin ang kanyang presensya, subalit yung kagaya po doon sa Nery case, kung natandaan niyo yung Nery case, pinawalang bisa ng Supreme Court yung contempt, nilift yun, yung si Romulo Nery, natandaan niyo na yun, yung mga bata-bata pa noon nandito nung panahong yon. So kung natatandaan niyo yon, nakialam ang husgado, ang Supreme Court, at sinabi lifted yung contempt order. So he can utilize that. May karapatan naman siya eh. May abogado siya. Halos nung sa Farmally na umabot din sa court, parang ganun din. He can maximize, utilize all legal venues available to him, and no one should deprive him of that right.
Wala na. Wala na. Nakakalimutan nyo na yung chacha. Sige. Wala na. Tapos na. Tanong sir kung napag-usapan ba kay informant? Yung Chacha. Ayun. Among senators and congressmen. Kung pinag-usapan. informally. Ano ibig sabihin na informally? Hindi formal. Alam mo, masaya kami kanina nung sa prior to the signing, nasa harapan ko nakaupo si BBM, o sa kaliwa si SP, sa harapan ko sa kaliwa si Speaker. So wala naman ako nakikitang rift. Ang alam ko ay iisa pa rin ang Kongreso, the lower house. Ang daming congressman kanina, the lower house and the upper house. So wala ako nakikitang pag-aaway kanina.